Good morning guys! Okay, so today tayo po ay papunta muna sa Eastwood City para sunduin natin ang ating partner. Kasi after natin siyang sunduin, ay ipaprocess na po natin or we will start processing yung mga requirements para maisama natin si Snowy sa Zamboanga. This is going to be Snowy's first time na mag-travel kasama namin. Naaawa kasi kami every time na magta-travel kaming dalawa ng partner ko, lagi na lang siyang iniiwan, and minsan umuwi kami na payat siya kasi minsan nag-hunger strike siya, ayaw niyang kumain. So we've decided na dalhin na lang namin si Snowy. It's going to be a 7-day trip going to Zamboanga. Taga Zamboanga po kasi yung partner ko. So dadalhin namin siya. And there's a lot of requirements needed para maisama namin siya sa Zamboanga. So ngayon, ang first step is kukuha tayo ng veterinary health certificate. And pangalawa, i-update natin yung vaccine record niya. That is the first two requirements in order for us na madala natin yung ating household pet sa lugar na pupuntahan natin. By the way, this is for local shipping lang ha. This is for local use lang. Alam ko iba yung requirements if you're going to bring your pet dog internationally. And by the way, ito si Snowy. Dala ko na siya. Hi, Snowy! Ito po ang aming baby. Ito po yung aming dadalhin sa Zamboanga. Siya po ay isang toy poodle. Dito? Yay! So, ito na nga guys. So, makikita nyo dito, after po injectan si Snowy kanina ng anti-rabies, nagbibigay po ang local government ng vaccination card or ng slip. In this case, hindi na po nila inilagay dito sa, or hindi na po nila isinunod dito sa vaccine record ni Snowy. So, gagawin natin, i-attach na lang po natin siya dito sa vaccine card. Tapos po, ito po yung papakita natin kapag po ready na tayong dalhin siya sa cargo ng Cebu Pacific. Just an update, kakabalik lang po namin. Galing po kami sa Pasig City Veterinary Services Department kung saan ang aming fur baby na si Snowy ay aming pinabukunahan po. Now, ang kagandahan po guys, sa pagpunta po dito sa aming LGU, libre po ang anti-rabies shot ng aming alagang aso, kung kaya wala po kaming binayaran ni singkong duling. Okay? So, pumunta lang po kami doon, nag-register lang po kami, pinakita lang po namin yung vaccine record ni Snowy, and that's it. Pagkabakuna po kay Snowy, binigyan po kami ng reminder ng isa sa mga staff doon na hindi po natin pwedeng paliguan ng aming pet dog for the next 7 days. At bago po kami bigyan ng veterinary health certificate, kinakailangan po muna na mag-go through ng observation period ng aming alagang aso for the next 14 days. So after 14 days pa po namin, pwedeng ibalik si Snowy doon para ma-check, and then doon lang po kami mabibigyan ng veterinary health certificate. So, just a quick reminder din para sa mga kapwa ko for parents. Again, kung gusto niyo pong mag-update ang vaccine record ng inyong mga alagang aso at plano niyo pong mag-travel within the Philippines, I strongly suggest na sumangguni po kayo or pumunta po kayo sa nearest na veterinary services department ng inyong local government or kung saang city man po kayo naandoon. Okay? So, update ko po kayo once we already have the veterinary health certificate, and then we will do the next step. Okay?